This is again Lynn, your tarot reader. So, ang topic ng video natin, predictions passes sa iyong personal year number. So, ito yung part 2. So, sa video na to, pag-usapan natin ang personal year number 4, personal year number 5, and personal year number 6. So, paano ba i-compute yung personal year number? Kunin mo muna yung birth month and yung day kung kailan ka pinanganak. So, sa sample natin, September 9. So, yung September, ika-9 na month sa taon. So, 9 plus yung birthday. Sa sample natin, 9 plus 9 is 18. Kailangan i-reduce mo siya. Kailangan maging 1 digit siya. So, yung 18, hati mo siya sa dalawa. So, 1 plus 8, 9. Ngayon, dahil ang titingnan natin, 2026. Kailangan isama mo yung taon na 2026. So, yung 2026, pag in-add mo siya, 2 plus 0 plus 2 plus 6 is 10. So, kailangan mo siyang gawing 1 digit lang. So, 1 plus 0 is 1. So, para makuha mo yung personal year number, pagsasamahin mo siya ngayon. So, 9 plus 1 is 10. And then, i-reduce mo pa siya sa 1 digit lang. So, 1 plus 0 is 1. Ang personal year number niya is 1. Bigyan lang kita ng sample kung paano siya compute. Bigyan lang kita ng sample kung paano mo makukuha yung personal year number mo. Ngayon, sa third video, pag-usapan natin doon yung personal year number 7, personal year number 8, and personal year number 9. And thank you everyone for watching the video. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos na na-upload ko na sa channel ko. And if bago ka lang sa channel ko, you can help me grow my channel by liking the video, pag-comment, and pag-subscribe. Thank you din sa nag-follow ng Facebook page ko. Kung gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa lalinsataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Thank you din sa mga na-join sa Lalisa Superstars. Thank you sa support niyo sa channel ko. I'll start with you, personal year number 4. Personal year number 4 sa taon 2026. So, na-represent ka ni Emperor. Bago natin pag-usapan yung 2026, balikan natin yung 2025. So, sa year 2025, possibility, nagkaroon ka ng creative expression. Meaning, mas naging creative ka sa taon na yon. So, yung creativity naman lumalabas na sa iba-ibang paraan like writing, dancing, performance, engagement, pati din. Naging very creative ka na person. Masayahin. So, possible marami kang mga moments sa 2025 na masaya ka talaga. Lalo na pag gumagawa ka ng art or nagpo-post ka ng something na maganda or masaya para sa'yo. So, very authentic ka sa 2025. Nakita mo talaga kung sino ka as a person. Nag-expand yung social circle mo, damo na kilala, damo na puntahan, damo na meet ng mga tao. Possible nag-level up ang mindset mo. Sa mga nangyari sa 2025, very colorful ang taon na to sa'yo. So, very unique yung 2025 sa paningin mo. Kakaiba siya na taon. Damo mga opinion na sinabi, mga comments, mga posts. Ngayon, kung isa kang, let's say lang, influencer, social media personality, then active ka talaga sa social media ng 2025. Gusto mo express yung sarili mo. So, yung 2025 mo, more siya masaya, maraming nangyari, marami kang OOTD, marami kang nabili. Very creative, very fun. So, may possibility din na marami nag-mentors sa'yo. Marami ka na-meet na mga mentors.
mga taong level up sa life, na-inspire ka sa kanila, nagkaroon ka ideya, parang gusto kong maging katulad nila. Marami ka lang nakilala mga tao na very colorful ang personalities. Pwede din yan sa love life. So, marami ka na-meet ng mga potential partners. Marami sa inyo, nagkaroon ka ng multiple relationships. Ayun, kung anong meaning ng multiple, iho ko na sa'yo. Siyempre, mindset natin, like, possible lang sunod-sunod. Hindi mo siguro sabay-sabay. Hindi mo siguro. Ipagpila kita. Naging maganda din yung family sa 2025, meaning, mas na-connect kayo as a family, mas nag-bonding kayo, and possible marami kayong mga natutunan sa isa't isa. So, parang siyang naging very independent ka, pero dependent din. Parang siyang balance. Independent ako, kaya ko sarili ko, pero nagkoconnect ka din sa mga tao. Possible very beautiful ka sa taon ng 2025. Eh ngayon, papasok ko tayo sa 2026, paano ba yun? Ayusin ko ang sarili ko. So, papasok tayo sa 2026. So, anong possible sa'yo sa 2026? May na makita mo yung meaning ng salitang effort. Long-term gratification. Kasi possible galing ka sa time na nag-enjoy ka, masaya ka, and gusto ko lang gawin ang gusto kong gawin. Pero pagdating 2026, magiging very serious ka na sa mga pangarap mo. Ito yung, siguro kailangan ko nang seryosohin yung life ko. Yan. Mag-focus lang sa long term. So, possible sa 2026, very practical ka na person. Kung masyado ka na pagastos sa 2025, 2026, focus ka sa pagpaparami ng pera mo. Possibility din na yung effort mo nakakoncentrate na talaga siya sa isang bagay. So, kung nag-work ka din, focus ka talaga sa work, focus ka sa ginagawa. Yung mga finances mo, yung mga kaperahan mo, minomonitor mo na talaga siya. So, pwede mo expect na maganda yung kaperahan mo sa 2026 kasi minomonitor mo siya. Tinitingnan mo talaga kung saan siya nagpupunta, anong ginagawa mo sa pera mo. Magiging magaling ka na manager ka, or kung nangangarap ka maging manager, possible to yung taon na mapopromote ka sa pagiging manager or CEO. Ang taas, no? Meaning kung nagsa work ka, possible maganda tong taon na to sa'yo na mag-level up ka na talaga sa managerial position. Ngayon kung nagbe-business ka, then ikaw ang CEO. Hands-on ka talaga sa business. Matututunan mo paano mag-manage ng tao, paano tingnan talaga yung pasok ang labas ng pera, maintindihan mo yung takbo ng negosyo mo. Makita mo talaga, ano ba yung produkto na bumibenta? Ano ba talaga yung produkto na kailangan nila sa akin? Mas masasolve mo yung mga problema sa negosyo. May possibility din na magiging mas masigasig ka sa taon na to. Ito yung, kung ano yung pinakapangarap mo talaga sa 2026, magtatayo ka ng pundasyon. Pundasyon. Ngayon, kung nagpapatayo kang bahay, pwede uumpisa mo ng buuin yung bahay mo. Kung naman nagtatayo ka ng business, nagumpisa ka ng magtanong-tanong paano ang pagnanegosyo. Kung kakapasok mo pa lang sa mundo ng social media like vlogging, then nag-aaral ka pa ng basics. Ano yung engagement, ano yung retention, yung mga bagay na yon. Yung posibilidad din na ma-focus ka sa salitang security. Iba-iba naman tayo sa security eh. Yung security lang pakiramdam mo na safe ka. Kung ang feeling mo na security as magkaroon ako ng sarili kong bahay or lupa at bahay, magkaroon ako ng sarili kong business, magkaroon ako ng sarili kong passive income, investment, then yun. Kakaroon ka din ng mga pagkakataon na makipag-ayos sa mga family members na hindi mo na nakasundo ng mahabang panahon. Family members na napalayo yung loob mo. Pwede din siya mga, let's say, pinsan, kaibigan. Pero ito na yung time na magpapatawad. Kung may ex ka na nakasama ng loob, possible ito na talaga yung total na accept mo na yung nangyari and maghihiling ka na sa past. Kasi wala na doon ang focus mo. Ang focus mo na sa pag-build na ng magandang future. So, focus ka din sa health. Yes, kasi pundasyon yan diba? Since sa mga pillars.
So, mas mapopokus ka sa kalusugan mo, ano talagang kinakain mo, ano talaga yung mga kailangan gawin para tumibay ang katawan. Mas mapalapit ka sa isang father figure or magkaroon ka ng, sabihin natin na, connection sa isang authority. Meaning, pwede kang magkaroon ng mentor na lalaki. Ngayon kung babae ka, pwede ka lang makahanap ng partner. Maayos ang buhay mo sa 2026. More lang napopokus ka na sa life mo talaga. Hindi na masyado sa party-party, hindi na masyado sa socialization. So possible yung circle mo, medyo sasalain mo. Meaning, yung mga kaibigan mo, medyo pag-aaralan mo, sino ba talaga ang mga tao na dapat nasa inner circle ko? Or sino yung mga tao talaga na loyal sa akin and maaasahan ko talaga? Ngayon, nandito yung mga pores sa tarot card. Four of Swords card yan ng healing. So kung may mga pinagdaanan ka sa nakalipas na taon or sa nakalipas na 4 na taon, magkakaroon ka na ng closure dito. Meaning kung wala kang closure sa isang relasyon, pwede may claim na magkakaroon ka na ng closure. For Wands 11-11 card. So ito yung bahay, ito yung pundasyon. So may tatayo ka. More siya sa property, more siya sa bahay. Kung gusto mo pumasok sa real estate, pwede rin. More lang siya may tatayo ka. Carding to ng tradition, celebration. So, carding niya ng kasal. Hindi mo tayo pa-predict na kakasal ka sa 2026, pero possible marami sa inyo, yes. Or possible na-meet mo yung long-term partner mo sa taon na 2026. Or Pentacles card to ng mag-iipon talaga. Yes. Makakapag-ipon ka talaga. Makakapag-ipon ka, makakapag-invest ka. Talaga yung pera mo masasaayos mo. So ito yung marami pasok ng pera and then nagsisave ka talaga. Para sa security. So may hindi naman takot gumastos. Gusto mo lang magtabi para sa emergency, para sa mga bagay na kailangan gastusan. Or lang gusto mo ng feeling na safe ako, meron ako dito nakatabi. So 2026 maging magandang kaperahan mo. And Four of Cups card ito ng parang hindi ka pa kontento. Meaning, madami kang mga gustong gawin. Malalaman mo talaga yung mga desire na yon. Meaning, yung mga gusto mong mangyari sa life mo, mas maintindihan mo sa 2026. Kaka-awakening ka na, okay, gusto ko talaga mangyari to sa life ko. Ito talagang pangarap ko. Magkakalinaw lang sa'yo kung ano talaga yung gusto mong mangyari. So, yung personal year number 4, konektado siya sa salitang discipline, and hard work, and more din siya sa salitang practical, and marami ka opportunities na makikita para kumita ng pera. Marami ka opportunities na makikita para mag-grow. Let's say kung kung may ginagawa ka na business or let's say work from home ka or isa kang sabihin natin na solopreneur or more lang freelancing, then marami kang makikita opportunities sa 2026 para mag-grow yung ginagawa mo. And that card na sa reading kasi card yun ng pagbabago. So parang nagbago talaga yung mindset mo. Marami din sa inyo, nagkaroon ka ng awakening na hindi ako bumabata. Taon-taon, nadadagdagan ng edad ko. Kung hindi pa ako gagawa ng something ngayon, tatakbo pa rin yung time, tatanda pa rin ako. Parang ganun yung awakening. Na kung wala akong gagawin para sa pangarap ko, yung oras tatakbo pa rin, nilipas pa rin yung panahon. Hindi mo mag-stop ang time eh. So, madadagdagan yung edad ko, tapos wala pa nangyayari sa akin. Parang yun yung awakening. Ngayon, kung nagkakaroon ka midlife crisis, pwede yung mangyari sa 2026. Kung ano man yung ginagawa mo sa mga nakalipas ng taon, possible questionin mo kung ito pa talaga ang gusto kong gawin. Baka iba para sa akin. Ang paisa ng taon na yon, maging organize kasi marami kang gagawin. So, organize mo lahat. Possible maganda din sa'yo, minimalism. Kasi pa makapokus ka, ma-focus mo attention mo, wala kang masyado iintindihan. So, mahalaga sa'yo yung salitang commitment sa 2026.
As man makomit ka sa goal, makomit ka sa ginagawa, magkaroon ka ng commitment sa isang tao. May lang ipo-focus mo attention mo sa isang bagay na yon or sa isang tao na yon, magko-commit ka doon. Para yung potential niya na gumanda paglipas ng panahon, mataas. Stone to ng pagiging seryoso, pagiging practical, pagiging maayos sa paghawak ng pera, paggawa ng bagay na magpapasaya sa'yo. Time din to ng stability. Yan o. Apat, stability. Harmony, flow. Close up, guarded, resistance. So, ito yung more focus ka sa sarili mo. Hindi ka masyado nag-entertain ng mga basta-basta lang. Yun lang mga special. Committed ka sa isang tao. Mayroon kang the one and only. The one and only. Grabe oh. Attraction, Mars. Naku, si Emperor nga yan. Mars energy. So, Emperor energy connect sa Mars na planet. Ang ibig sabihin nito, kailangan mo ng pagiging assertive. Yung assertive, hindi ka naghihintay. Nagkukusa ka. Natawag din si Emperor the Divine Masculine. So, connect siya sa zodiac sign na Aries, si Emperor. Dapat isa lang, sa'yo talaga number 4. So, ang possibility, lahat ng pagdadaanan mo sa 2026, malalampasan mo talaga. Kasi marunong kang gumawa ng aksyon. And hindi ka naghihintay sa ibang tao. Talagang gagalaw ka. Potential ka maging powerful person. Mag-power yung pinag-usapan natin, medyo malawak siya na salita. Power, kasi meron ka level ng power talaga, authority. Sinusunod ka ng mga tao. Very attractive ka sa 2026 dahil makikita ng mga tao yung perseverance mo. Parang gusto mo talaga may magawa, may mangyari sa life mo. May mapapansin ka lang ng mga tao na napaka-busy mo, parang ang daming ginagawa na parang gusto mong magtayo ng empire, parang may gusto kang itayo na malaki, or kung businessman ka, parang gusto mong magtayo ng panibagong business, nakikita ka lang nila as like a father figure kung lalaki ka. Or kung babae ka, mataas sa masculine energy. So, maraming tao, lalapit sa'yo parang hingi ng payo, magtanong, para malaman nila kung ano ba yung pinakamagandang solusyon sa mga problema nila. So, maging very practical ka, natututo ka magbigay ng mga advice, payo, na very practical. Makakatulong talaga sa mga tao para maayos din yung kanilang kabuhayan. So, maganda sa yung taon na yun sa kaperahan, and sa trabaho, and sa commitment. May partner ka na ngayon, and then papasok ka sa 2026, then mas magko-commit kayo sa isa't isa ng partner mo. Mas maging serious yung relationship niyo. Pero wala na ako add sa reading. Punta na ako sa next number. Let me know na lang sa comment kung saan part sa'yo nag-resonate na reading natin. And thank you everyone for watching this video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Personal year number 5. So, pag-usapan natin kung ano yung possible mangyari sa'yo sa 2026. So, balikan lang natin yung 2025 mo. So, sa 2025, may possibility, naging napakasipag mo na person, nag-focus ka talaga sa pagtatrabaho, naging very practical ka, nag-aral ka talaga ng paano mag-budget, paano gumastos, para makagawa ka ng, sabihin natin, stability. So, 2025, focus ka sa health, focus ka sa family, mahalaga sa'yo yung healing, and may mga routine ka na sinusunod, organisado ka na person. So, 2025 na focus ka sa pag-aayos ng life mo. Kung may naitayo ka sa 2025, possible ituloy-tuloy mo yan i-build sa 2026.
napaka-patient mo na person, and may possibility na natuto ka talagang pahalagahan ng kalusugan mo, kung ano man yung mga problema sa family na isaayos yon. Nagtulungan kayo as a family, nagkaroon ng cooperation, pagtutulungan, and may possibility din na yung 2025 para sa'yo, medyo nahanap mo yung place mo, kung ano talagang gusto mong gawin. So, yung 2025, maganda siyang taon sa'yo. Marami sa family members nakapagtapos or nagsisimula na ulit magtrabaho or nagsimula na ng maging independent. So, may nagiging solid yung pundasyon. Tumitibay siya. Ngayon, ang titingnan natin, 2026. And ang personal year number mo sa 2026 is number 5. So, na-represent ka ni Hierophant sa reading natin. So, yung number 5, maganda siyang number. Yes. Nakita ko siya sa numerology as number ng isang tao na swerte. Para na-check yung mga gusto niya sa life. Like, meron siyang magandang family, meron siyang magandang work, meron siyang magandang pangalan. Para na-check niya yung mga bagay na yon. Ngayon, pwede mo pag-aralan. Nagko-connect ka ba sa binabanggit ko dito? Like, na-feel mo ba sa heart mo na parang blessed ka talaga? So, maganda siya. So, sa 2026, may possibility makakaramdam ka na malaya ako. Malaya. And freedom na yon, pwede manggaling sa financially free ako, or kaya kong pumunta ko saan ko gusto. May na makaramdam ka ng freedom. And yung 2026, year ng adventure para sa'yo. Para ka nasa adventure. Maganda to kung lumipat ka ng ibang lugar, relocate, or nag-migrate, or pumunta ka lang sa ibang lugar. Pakaramdam mo, malaya ka, ang laki ng pinagbago ng life mo, and merong opportunity naghihintay sa'yo. So, possible kung nagbabala ka mag-ibang bansa, i-check ka dito sa 2026. Or kung nagbabala ka na umalis na sa pag-work sa kumpanya and magtayo na lang sarili mo negosyo, then malaki din ang posibilidad. So, yung personal year number 5, konektado siya sa pagpabago ng career. So, career change. Kung matagal ka nag-work sa isang company, possible mag-try ka ng ibahin ng konti. Like, lipat ng ibang department or mag-resign, lipat ng ibang company. Or kung matagal ka na sa isang field, maglipat ka ng ibang field. So, may pagbabago. Gitnang number ang number 5. So, madami kang decisions na nagagawan. Pwede ka ma-promote sa 2026. Pwede magbago yung position mo sa work. Or, pwede din na more lang mag-experiment ka kung ano yung bagay sa'yo na trabaho. Magkakaroon ka ng maraming kakilala. Possible matututo ka ng tamang communication. Yung iba sa inyo matututo ka ng ibang language. Lahat akong Hierophant connected sa mga foreigners talaga. So kung nilipat ka sa ibang bansa, then possible mag-aaral ka ng lengguwahe na yon. Or marami lang sa napunta dito, mahilig ka sa pag-aaral ng iba-ibang languages, or pwede kang isang tao na nakakapagsalita ng iba-ibang language. Ngayon, pwede ka din mag-work na gamit ng ibang lengguwahe. Yung mga bilingual. Yan. Ngayon, sa 2026, possible pagdating sa relationship, overall masaya. Kung may partner ka, masaya kayo ng partner mo. Para na kayong bumalik sa umpisa. Parang yung time na nagliligawan kayo. Pabalik yung saya na yon. Ngayon, kung wala ka namang partner, then napakaganda ng 2026 pagdating sa relationship. More siya fun. Maraming mga flirting. Or marami kang makikilala. Marami kang makikilala ng mga tao. Yung finances mo, maayos siya noong 2025. So, possible pag 2026, medyo bantayan mo lang. Kasi baka bumalik ka sa cycle na nakapag-ipon na ako, gagastusin ko na. Pwedeng mangyari yun. Alam mo yun. Yung magandang 2025, nagsimula ka magpundar pagdating 2026 para gusto mo naman na gumastos. Kasi pakaramdam mo, malaya ako, kaya kong gawin lahat ng gusto ko. So, medyo bantayan mo lang ang finances mo. Hindi natin sasabing pangit yung finances mo. Hindi naman. More lang,
matutokso ka na parang may gusto kang patunayan sa mga tao na may kaya ako, mga gano'n. Minsan hindi natin kailangang patunayan sa sarili natin kung mahirapan tayo. Diba? Minsan kailangan natin magpakatotoo ko, itong budget, itong budget. Warning lang yon sa'yo na iwasan ng overspending sa 2026. Possible kasi marami kang makita magagandang bagay, marami kang mga places na gusto mong puntahan. So, yung possibility na gumastos talaga is mataas. Ngayon kung lilipat ka talaga ibang bansa, pupunta ka sa ibang bansa, then expect mo na talaga maglalabas ka ng pera. Kung magtatayo ka ng negosyo, then yes, magpupondo ka talaga. Payo lang, huwag mo kalimutan paging practical. Kung ano yung naitayo mo ng 2025, ituloy-tuloy mo pa rin siya sa 2026. So, in personal number 5, tungkol siya sa pagbabago. So, ang laki ng pagbabago. Ramdam talaga siya. Like, example nga, yung pamilya na nakatira sa Philippines, nag-migrate, or let's say lang, yung mga anak ko nag-aaral na nakapagtapos sa lahat. May mga sample lang to. Or kung single ka, bigla ka nag-asawa. Or kung nasa company ka ng 10 years, bigla ka lumipat. So, yung pagbabago, kita-kita. Medyo kita. Pwede din siya personal transformation. Diba? Let's say lang, mayroon kang dati mong look na ganun ka talaga nakikita ng tao na mahabang panahon. Let's say long hair. Pero tingnan 2026, biglang gusto mo short hair ka na. Or lang may babaguhin ka sa life mo na medyo halata, kitang-kita. So, more ito sa pagbabago, more ito sa sense of adventure, maraming mga unexpected na mangyayari. Mga bagay na hindi mo talaga pinalano, dumating na lang. So, possible din taon to na exploration. So, kung sawa ka na sa work mo, sa 2026, pwede ka mag-try ng ibang field, ibang trabaho na pwede sa'yo. So, more siya experiment. Mag-experiment ka. Pwede experiment sa paano mo gusto makita ng ibang tao, experiment kung ano yung ginagawa mo sa life. Pwede mo ding medyo baguhin ang personality mo. So, yung personal year number 5, connection sa salita na opportunities and mga relocation, pagbabago ng lifestyle, and connect din siya sa movement. More may gumagalaw, may paggalaw, may pagbabago. So, possible kung meron kang routine na matagal mo nang ginagawa, paulit-ulit. So, 2026, itatry mong baguhin yung routine or ibahin siya. Kung nagsawa ka na, so parang yung taon na yon, kung nagsasawa ka sa nangyayari sa life mo, gusto mo ng malaking pagbabago sa 2026. Ay gusto mong baguhin ang sarili mo, baguhin lahat. Overall talagang magbago. Pwede may claim na talaga magkakaroon ka ng positive na pagbabago sa 2026. Kung matagal na panahon, nakilala ka nila na ganito, then 2026, iba ka na. Pwede din magkaroon ka ng time para mas makilala mo yung sarili mo and malaman kung ano ba talagang reputation na gusto ko. Kung i-describe ako na ibang tao, ano yung gusto kong maalala nila sa akin. Nandito yung mga number 5 sa tarot cards. So, yung 5 of Cups card yan na medyo malungkot. Siyempre kung nilipat ka, medyo may sadness. Parang feeling mo, yung nangyari, binago ka. I-part sa'yo na syempre malulungkot ka, diba? Pag aalis ka, iwanan mo yung mga taong nakasanayan mo, place na nakasanayan mo. So, may malungkot doon. May 5 of Swords card yan na nahati. So, possible may part sa'yo sa 2026 na nilito ka. Kung gagawin ko ba to or hindi. Kasi minsan mahirap magbago Minsan yung pagbabago, painful, masakit. Diba? So, kung let's say, babaguhin mo na yung work mo, then marami kang mga ka-workmates na maiiwan. Yung 5 of Pentacles card yan ng financial insecurity and payo ko nga sa'yo. Hindi ibig sabihin na nasa iba kang lugar and malaya ka and madami magagandang bibilhin or kung ano man. Kakalimutan mo na yung pag-budget or sabihin natin pag-iisip sa kaperahan. Huwag mo din siyang pababayaan. So, may pwede makaranas ka ng ang dami ko atang ginastos sa 2026. Yung possibility lang na mas gumastos ka sa 2026 mataas. Dahil ang dami mong babaguhin sa life mo. Yung 5 of Wands card yan ng conflict, competition.
So, marami ka opportunities, feeling mo maraming competition, pero kaya mo mag-compete. Meaning, sa time na yun, willing ka mag-compete. Kung let's say promotion, willing ka mag-apply, mag-compete para makuha mo yung position. Or kung nag-apply ka sa, kasi lang, sa ibang bansa, mga residency, kung ano man, willing ka na kahit ang hirap-hirap, makalusot, pipilitin mo makalusot. Or nang lalaban ka, tatry mo yung best mo na. I-try ko kaya, wala namang mawawala. Kaya natin sabihin sa 2026, di ka takot mag-try. Sumubok. Intemperance ng sarili niya, sa niya na maging patient ka sa sarili mo dahil ang daming magbabago sa buhay mo sa 2026. So, hindi siya madala. May mga bagay na nakasanayan tayo na ang hirap tanggalin. Eh kung let's say matagal ka nag-work sa office and then nag-work ka na from home sa 2026, ang laki ng pagbabago. Medyo yung sistema mo hindi sanay. So medyo kinakabahan, medyo nahirapan. Or pwede din siyang pabaliktad. Kung matagal ka naka-work from home, biglang naisip mo, back na lang ako sa opisina, then medyo maninibago. Pwede din yan sa place. Kung nakatira ka sa probinsya, then lumipat ka sa syudad, then pwede manibago yung sistema mo. Or kahit nga sa position, kung nasa matagal ka na sa isang role and then na-promote ka, medyo nahirapan ka mag-adjust. So, paano yung card, maging patient sa sarili kasi hindi madali. Self-worth, expectation. Pwede mataas sa expectation mo sa 2026. Na wala masama doon. Wala masama. Pag taas mo expectation mo, taas mo na din self-worth. Kasi hindi mo makukuha yung expectation mo kung hindi mo tataas ang tingin mo sa sarili mo. So, pwede mo tingnan sa 2026, medyo gaganda ang tingin mo sa sarili mo. Dahil babaguhin mo sa sarili mo, makikita mo yung sarili mo na, kaya ko pala to. So, medyo gaganda yung pagtingin mo sa sarili. Lalakas ang kumpiyansa mo sa sarili, mas magtitiwala ka sa kakayanan mo. Mas panatag ka lang na, kung ano man nangyayari, kaya ko to. Parang ka nasa top ng isang mataas na place, nakatingin ka sa malawak na lugar. Parang feeling na, top of the world, yung nandito ako dahil effort nakapunta ako dito. Pwede makapunta ka sa mga places na medyo mataas talaga. Or makapunta ka sa magagandang places, mga places lang na mataas. Like hiking or pagpunta sa mga lugar na medyo mataas. Kung ano mang meaning ng sa'yo. Kung mahilig ka mag-travel, yes. Pwede ka pa rin mag-travel sa 2026. Think ko lang yung 2026 mo, focus siya sa pagbabago. Changes. Yung changes lang na yun, unexpected. Mga opportunities nagdadatingan. Kung ready ka, pwede mo siyang sunggaban. Like, wala siya matagal ka nag-work sa office and then may nag-offer sa'yo ng work sa ibang bansa. And gusto mo, na masamang i-take mo yung opportunity. Mas siya opportunity na darating sa yung biglaan na. Pe-persign ka lang magbago. Ngayon, kung accept mo rin ang decision na sa'yo, think ko lang, i-ready mo sarili mo sa major changes sa lifestyle mo, sa paraan mo ng pamumuhay. Kahit nga yung sa pagtingin mo sa sarili mo, halos hindi mo makilala sa sarili mo sa 2026. Kung nasanay ka na nakikita yung sarili mo tahimik, pwede sa 2026 makita mo yung sarili mo na ang dami mo kinakausap, dami mo kakilala. Or kung nasanay ka na independent, gusto mo na mag-work mag-isa, then 2026 makita mo yung sarili mo damong mga taong nakikilala, tinutulungan mo sila, collaboration, kaliwat kanan, mga bagay na yon. It's possible makamit ka ng mga tao na hindi mo expect makilala and pwede matulungan ka nila. Binigyan kita ng nakikita ko sa mga cards mo. Let me know na sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. Punta na ako sa next number. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future readings. Namaste! So bago natin pag-usapan ng 2026, balikan lang natin 2025. So yung 2025 mo, possible madami kang pinuntahan, nagkaroon ka ng mga hindi inaasahan na pagbabago. And marami ka talagang nagawa. Very active. Active ka sa social life mo. Marami ka nakilala.
Feeling mo malaya ka sa taon na yon mag-express ng kung ano man gusto mong sabihin. Nakita ko lang siya as very free-spirited na person. Like, isang tao na gusto niya itry mga bagay-bagay, wala siyang care kung ano sasabihin ng iba. So, yung 2025 mo, nag-stand ka sa mga pinaniniwalaan mo, and hindi ka takot sa mga pagbabago. So, pwedeng binago mo talaga yung sarili mo. Like, kung let's say, nagkaroon ka ng transition, kung let's say, isa kang tao na nahirapan ka sa weight. Example lang to na magagalit let's say lang, weight. Then, nag-enroll ka talaga sa gym. Or let's say lang na napansin mo, parang gusto ko atang gumanda yung katawan ko. Then, 2025 possible, nag-focus ka sa health. So, pinaganda mo yung katawan mo, pinalakas mo yung katawan mo. Yung kung meron kang pinagdaanan na mahirap sa 2025, like let's say, illness or kung anumang medical na condition, possible na focus ka talaga doon sa healing. So, in 2025 mo, nag-grow ka as a person, napapansin ng mga tao na ang laki ng pinagbago mo. At ibang-iba ka sa nakasanayan nila. Mas outspoken ka, meaning mas nag-share ka ng gusto mong sabihin, mas naging open ka sa mga paniniwala mo, di ka takot na meron silang masabi. More nawalan ka ng care sa sinasabi ng ibang tao. Possible may mga routine na binago ka, may mga nakasanayan na tinanggal mo na, chine-challenge mo yung society sa mga action mo. So, madami mga ups and downs, yes, nandun. Pero overall, 2025 mo, isa siyang napakagandang taon. Pero nagkaroon ka ng sense of adventure na meron pa palang magandang mangyayari sa life ko. Kung na-stuck ka sa napakahabang panahon sa isang klase ng life na feeling mo na bored ka, yung 2025, nag-enjoy ka talaga. Karoon ka ng ibang mindset. Nakita mo yung mga magaganda sa'yo. Nasa mahabang panahon, possible hindi mo napansin, hindi mo tinitingnan. So more, gusto mong maging parang very expressive. Hindi mo pinabayaan yung mga responsibilidad mo, pero hindi ka din nawalan ng time sa adventure. Na-balance mo siya. So ngayon papasok tayo sa 2026. So, tingnan natin kung ano yung possible sa'yo sa taon na to. So, 2026 mo, focus ka sa home, sa family, relationships, and responsibility. So, kung wala kang karelasyon ng 2025, then possible 2026. Ito na yung time mo na magkaroon ng lover. Sino ba itong lover na to? Alam mo, feeling ko matagal mo itong hinihintay. Sa marami sa inyo. Yung feeling na ready na ako, ng ilang taon na ako ready, handang-handa na ako. Asa na ba yung lover? Mo yun? Para sa Taylor Swift ka pala. Dami kang mga experiences sa love. And ito na yung 2026. It's time to meet my lover. Na-lovers yung card mo dito. Yes. Ngayon, kung naniwala ka sa twin flame or soulmate, then ma-meet mo yung soulmate mo, twin flame mo, kung nag-resonate ka sa twin flame, or very special person sa life mo. After ng mga dark night of the soul, mga napagdaanan mo sa mga hindi magaganda relationship, finally, punta ka sa arms ng tao na talagang nagmamahal sa'yo. Pwede mo i-claim, always naman as a tarot reader, sinashare ko sa'yo, nakikita ko sa energy. So, focus ka sa home and family. So, meaning, mauna sila sa 2026. Bibigay ka ng time sa family, sa anak mo kung may anak ka, sa partner kung may partner, and kung single ka, bibigay ka ng time para ma-in-love. Magkaroon ng love life. It's time to love, mga mga yun. Possible, busy ka din sa pag-ayos ng life mo, and bahay mo, renovation. Kung gusto mo lang lagyan ng extension, pataasan, lagyan ng second floor, third floor, gawin na siyang napakagandang bahay. Possible maganda to, ang taon na to, para simulan yon.
So, magkakaroon ka ng deep connection sa isang tao na more commitment. May possibility din na kung may problema ka sa marriage mo, let's say may asawa ka, may trouble kayo sa marriage, maayos na yan. Sa 2026, may kung feeling mo lang, may problema ka sa partner mo dahil sa lover, let's say yun, mga third party connection, pwede mo i-claim sa 2026, mapaplansya na yan, maayos na yan. Pag-usapan nyo ng partner mo kung anong gagawin. Kung pwede pa ba kayo magkaayos, or like pwede pa bang ayusin kung ano yung nangyari sa samahan nyo. Para to sa mga may problema sa asawa. Diba? May mga tao kasi na talagang problemado sa asawa eh. Alam mo yun, may sa kailangan dati ko yun. Papakitida kita. Makulit lang ako. Minsan kinasindakin mo eh. Alam mo yun? Papakitida kita. Paso sa 2026, maging responsable kang person. Yes. So, marami kang time para tumulong sa mga family members mo. So, kung ano yung kailangan nila, possible, bigyan mo ng time gawin. So, kung tita ka din, the best tita. Hatid mo muna yung pamangkin mo. Yes. Copy. Mga ganun. Or kung let's say lang ng kapatid, but yung best ate or best na kapatid, may pinapakita lang na mayroon kang pagmamahal sa family and kitang-kita yun sa 2026 sa mga effort mo sa kapamilya mo. Mabait ka sa 2026. Possible naman mababait ka talaga na person. More lang nurturing. Nurturing kasi maalaga. So, ramdam ng mga taong pag-aalaga mo. Like, kung let's say sa bahay, mahilig kang magluto, mahilig kang mag-asikaso, then feel ng mga tao yon. Wala pinapakita yung 2026 mo, focus ka sa relationship and home and family. So, umaangat siya. Ngayon, kung na-focus ka sa sarili mo sa 2025, puro ka party, puro ka gala, na 2026, more magbibigay ka ng time sa family mo. Kung feeling mo, ito na siguro tayo magbigay ako sa kanila. Yung kung galing ka sa ibang bansa, uuwi ka ng Pilipinas, yan talagang time ito para sa family. Kasi ito yung pagkakataon mo makasama sila. Or ito yung taon na babawi ako sa mga taon na wala ako. Sa 2026, mahalaga sa'yo self-love, self-care. So, hindi mo pa rin pababayaan sarili mo kahit nag-aalaga ka ng iba. Naalaga mo pa rin sarili mo. And very flexible ka sa time na to. So, hindi ka masyado, sabihin natin, nahirapan sa time kasi marami kang oras or marami kang pwedeng gawin para sa iba. Flexible. Hindi din siya flexible kasi maayos yung trabaho mo. Marami kang oras na pwede mong ilaan sa ibang bagay. Like, mayroon kang flexible na schedule or yung work mo very flexible. Pwede ka mag-work sa office, pwede ka mag-work sa bahay. Or kung hindi ka naman nag-work sa company, kung let's say work mo talaga, nadadala mo kahit saan, then ganun pa rin. Makapag-work ka kahit saan mo gusto, sa bahay man or kung nasaan man. Very flexible. May possibility din na marami kang pagpapasalamat sa 2026. Like, mapifeel mo blessed ka talaga. Like, sa pinakamalalim ma-realize mo, grabe, blessed person talaga ako. Ngayon ko lang nakita na, blessed pala ako. Wala na akong mahihiling. In a way, wala akong masasabi sa life na meron ako. May mga tao kasi na parang ang smooth lang ng life nila. Like, pag pinanganak sila, maayos yung family, okay naman, and then, hanggang nakapagtapos sila, hanggang nakapag-work sila, parang ang smooth lang nangyayari. Parang konti lang yung mga dagok talaga ng, alam mo yun, mga pagsubok ng tadhana. May mga tao naman na, grabe mga pinagdaanan. And hindi man natin kailangan kumpara. Hindi ibig sabihin na, kukunti lang yung life experiences mo na mahirap. Then wala ka nang say no. Pwede ka naman matuto sa experiences ng ibang tao and makakuha ng wisdom doon. I mean, hindi mo kailangan ma-experience yung isang bagay para matuto ka. Think ko ganun ang mangyari sa 2026. Marami kang makikita sa mga ibang tao na kung ano-ano, mga bagay na nagawa nila. And nakita mo na, hindi ko to gagawin. Hindi ko to gagawin, hindi ko to gagawin. Kaya patuloy na gumaganda yung direction ng life mo. Kasi natututo ka sa pagkakamali ng ibang tao. Kumaga, iniiwasan mo na ma-experience yun kasi hindi mo feel ma-experience yun. So, pwede mo na i-claim na blessed person ka, marami kang pagpapasalamat sa 2026.
Kung single ka ng medyo mahabang time, pwede may claim na makakatagpo ka ng partner na naiintindihan ka talaga, naunawaan ka, hindi ka masyado hihigpitan, bibigyan ka pa rin ng kalayaan na gusto mo. So maganda siya sa work, kasi very flexible. Or sabihin natin, intindihan ka ng work or company mo. Kung may mga problema sa family, willing magbigay ng sabihin natin compromise ang company mo para sa'yo. Kung naman sa family, nandiyan talaga sila, full force, nakasupport sila sa'yo. And mapifeel mo bonded talaga kayo as a family. Kung meron kayong goal as a family din, possible marami sa mga big goals magagawa nyo sa 2026. Let's say international trip, or punta ka sa isang place, or family reunion, or big reunion, then possible mangyari yun. Possibility din makukonect ka sa mga tao galing pa sa nakaraan. Yes. So, possible marami ka ma-attend ng mga reunion, makimit mo yung mga dati mong classmate, mga dati mong ka-work, or lang maraming tao sa nakaraan na possible bumalik sa 2026. Ngayon kung ex mo to, bahala ka na. Diba? Saan ba tinatanong mo, babalik yung ex ko? Pwede, like sa possibility. Ngayon nandito sa reading mo yung mga 6 na cards, mga minor cards. Sa 6 of Cups, kumakonect yan sa soulmates. So, yung mga soulmates, marami naman yan. Pwede siyang family, pwede siyang friends. So, maraming mga tao nagmamahal sa'yo sa 2026. 6 of Pentacles, giving and receiving. May dala siyang timbangan. So, balanse ka. Meaning, pag may tumulong sa'yo, tumutulong ka rin. Or nakakapagbigay ka. Hindi ka lang tanggap na tanggap, nagbibigay ka rin. Kasi marami ka matanggap talaga. Like mga regalo, mga binibigay ng ibang tao. Kasi 2026, gusto mo din magbigay. May energy na parang gusto ko din mag-share, gusto ko din magbigay. Pwede din ito sa share, mag-share ka opinion mo, mag-share ka ng story mo, mag-share ka ng experience mo. Yung 6 of Pentacles, card din siya ng balance. So, more balance talaga yung taon na yun sa'yo. May time ka sa work, may time ka sa life, ano mo yun, personal life, may time ka sa family. Nakakaya mo siyang balansehin. Yung 6 of Wands card yung success. So, maging successful ka sa 2026. Kung ano man larangan na pinasok mo. Hindi mahalaga kung nasan ka. Kung nasa company ka, nasa social media ka, nasa business ka, nasa ibang bansa ka. More successful ka sa taon na yun. Meron kang talagang achievement, big achievement, na masasabi mo na pinaghirapan ko talaga to. Dito biro, ginawa ko talaga to. So, ma-recognize ka ng mga tao, kung gusto mo magkaroon ng maraming mga audience or followers, then check ka dito. Kung gusto mo ng maraming mga followers sa mga tao na susubaybay sa'yo, possible, dumami talaga yan sa taon na 2026. Ang 6 of Swords, card yan ng travel. Card yan pagpunta sa mga hindi naman kalayuan, medyo malapit lang. So possible, tuloy mo pa rin yung nakagawian mo mag-travel, pumunta sa mga island, pumunta sa mga magagandang places. Yung energy lang mo, may kasama ka. So dalawa lang yan, kasama mo yung family mo or kasama mo yung partner mo. Yung possibility mayroon kang parang kakambal. Like parang partner niya lagi kayong nagtitwining. Mataas. Like, meron kang partner lagi kayo pareho ng suot or pareho kayo ng get up or medyo mayroon lang kayo synchronicity or sabihin natin na compliment, na kino-compliment ka ng partner mo, then mataas yun. So, pwede mo na siya imagine kung may partner ka, punta ka sa mga places, magkasama kayo, pareho kayo ng suot or may hawig, or parang kayong kambal, napapagkamalan na kayong kambal, so parang magkamukha na kayo. Parang gano'n. Or kung mayroon ka long-term partner, then yan ang focus nyo sa 2026. More mag-travel. Punta sa mga magagandang places, kasama yung family nyo. And more, celebrate yung mga milestone talaga. Hindi lang yung sa'yo, pati sa kanila. Kung ano man yung achievement nila, celebrate. Or nakita ko lang siya na very ideal. Ano mo yan? Parang yung pangarap ng mga tao na itsura ng life nila na maganda yung work ko, maganda yung tsura ko, mayroon ako loving partner. So, malapit siya doon sa parang ideal natin na itsura ng happy life. So, pwede may claim happy life yun sa'yo at sa partner mo. So, very, very blessed.
Sa 2026, feel ko very blessed ka na person. Marami ka din mga tao na ma-inspire, marami ka din mga tao na matutulungan. Yung tulong na yun, pwedeng financial, or yung tulong na yun, pwedeng support. Maraming tao din na makakapulot ng aral sa'yo dahil sa mga sinasabi mo, dahil sa mga naituro mo, dahil sa mga na-share mo. Think ko, pwede kang maging isang role model. Like, role model, ganito yung tsura ng tao na mapagmahal sa family, mapagmahal sa sarili, or nandun. So, very positive. Lalo na kung maalaga ka sa bata. Nasa 2026, lalo ka mamahalin ng mga anak mo kung may anak ka. Bago natin close sa reading, bigyan lang kita isang card. 2026. Courage, Jupiter, action. Yung planet ng expansion ng Jupiter, lucky planet din yun. So, pwede mo naman tingnan, very blessed ka sa 2026. May matagal ka na gustong gawin, na hindi mo nagagawa ng matagal na panahon. Pwede mo siyang itry gawin sa taon na yon. So, yung Jupiter konektado siya sa abundance. So, kung certain ka ba sa kaperahan, mataas din siya sa yes. Bigyan lang kita nakikita ko. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. Punta na ako sa next group. And thank you sa panonood ng video natin. I'll see you again on our future readings. Namaste!